doon ako nabasa sa mga comments sa akong mga posts at tumaigsoon ng mga dili katoliko nga moingon dayon sila nga nagpataka ta pari nga bakakon o sayop ang atong gisulti. Conclusive kaayo nga wala gani makahatag sa saktong rason nga nung bakak nga nung sayop nga nung nagpataka ta. Ang uban igo ra mingon wala na sa Biblia. So kining pag-ingon ng wala sa Biblia ilang ipasabot sa ilang mga sumusunod nga basta wala sa Biblia, dili mabasa sa Biblia sayop. Ana usap pa ilang di pasabot nga master kayo sila sa Biblia kay nakahukom ko sila wa sa Biblia. So kining mga pangatarungan maigsoon kuan fallacy nga gitawag og ad hominem. Kay ilang gisentro ikaw naman bakakon ka wala nila isentro diha sa issue o sa pamahayag na atong ipamahayag. Kaya dili man sila maka-debunk or dili man sila maka-hatag og ebidensya kung sayop ang atong gisulti, ilan na lang ang ditsuon nga bakakon ka. Thinking nga ang makabasa nila o makadungog nila, maingon, bakakon ko din na siya. Kaya doon ay mga taong dili kayo critical o una-una, pag-ingon nga, ay namakak manas kuan. Mutuon na dahil sila. Pero, og critical ka nga tao, yung pangitaon, nga nakaingon na siya bakak. Unsa man day gisulti. Unsa man day tinuod anak. So, mo na nga, wala i-contest nila ang atong rason. Muhukom lang sila nga pagkakunta. Magbantay tanin ni Maigsoon, di mo na yung strategy sa tubigsong di katoliko, nga dili man sila ka-atraka sa atong mga ebidensya. Nga kinisimbahan katoliko, for example, ipamatud-an man yun nga tinuko ni Kristo. Moyon sila dahil nga bakak na. Pero wala sila makapamatuod nga doon ay tao nga naghimo aning simbahan katoliko adili si Kristo. Kaya ang ebidensya naglaban man yun nga ang simbahan gituko ni Kristo mao man kining gitawag og katoliko karon. Manang magbantay ta sa itong maigsoon, ato silang iyampo nga masibo sila sa saktong pangatarungan ug dili sila gitawag og muhukom lang dayon moingon nga bakakon pero wa sila gipakita nga ebidensya nga bakak ang atong mapagtulunan. So hinaut nga inyong masabtan. Salamat.